Ma, late na po ako sa first class ko. I need to go. Bye! Sigaw ni Selena. Mag-iingat ka anak. Tugon ng ina nito. I will ma, I love you. Papalo yung sigaw ng dalaga sa kanyang ina, sabay sakay sa kanyang kotse. Hindi naman sila mahirap, hindi rin masasabing mayaman. Kumbaga ay nakakaangat lang din sa lipunan. Isang retired general ang kanyang ama at isang lawyer naman ang kanyang ina. Kaya masasabi din na tama lang ang estado nila sa buhay. Graduating na ang dalaga sa kursong management, kaya naman todo ang focus nito sa pag-aaral. Hinayaan nilang ito ang pumili ng landas na gusto niyang tahakin. Dahil sabi nga nila, hindi mo makukuha ang totoong tagumpay ng iyong anak kung ipipilit ang gusto mo, kesa sa nais nilang makamit. Hayaan mong kayo ang maging inspirasyon nila, hindi yung ikaw ang magmamando sa pangarap nila. Mabilis na bumaba ng sasakyan ng dalaga, dahil konting minuto na lang ay late na talaga siya. Sa sobrang pagmamadali nito ay hindi niya nakita ang binatang palabas ng classroom. Kaya nabangga niya ito at sa di inaasahang sitwasyon ay napahiga ito kasama siya. Nasa ibabaw siya ng binata habang titig na titig ito sa maganda niyang muka. Parang tumigil ang takbo ng oras para sa binatang si Gabriel. Dahil ngayon niya lang natitigan ng malapitan ang dalaga lagi niyang pinagmamasdan sa malayo. Parang binuhusan ng malamig na tubig sa Selena nang ma-realize niya ang pwesto nilang dalawa at napapalibutan ng mga kaklase ng binata. Miss, ang bigat mo. Pwede bang umalis ka na sa ibabaw ko? Tura ni Gabriel. Mabilis na lumayo ang dalaga sa katawan ng binata at agad tumayo sabay pulot na nahulog nitong gamit at mabilis na tumakbo palayo sa kanya. I'm sorry! Dinig pa nilang sigaw nito kaya mas lalo pa lumawak ang ngiti ng binata. Tinulungan siya ng kaibigan niyang si Kaden para tumayo. At nag-bro hug pa sila na animoy may malaking achievement na nakuha ang binatang si Gabriel. Nox, pare, ganda ng timing mo ah. Sakto yung daan ni Crush. Sa pulo, napahiga pa. Anong feeling ha? Biro ng kaibigan niya. Sira, aksidente yon. Hindi ko alam na padaan siya. Sagot nito sa kaibigan. Natatawa si Kaden dahil alam nito na matagal nang may gusto ang kaibigan niya sa dalaga nasa katabi lang nilang building. Nasa engineering silang dalawa kaya magkalapit lang. Anak ng isang CEO si Gabriel Mondragon. Dalawa lang silang anak at siya ang panganay. 18 years old si Selena at 20 years old naman ang binata. Parehong may ibubuga sa lipunan. Ngunit mas hamak na mayaman ang pamilya ng binata. Bakit kaya kanina ko lang siya nakita? Masyado na ba akong tutok sa pag-aaral ko? Ang gwapo din niya. Ano kaya ang pangalan nun? Nasabi na lang ng dalaga sa sarili. Mabuti na lang at late na ang professor nila, kaya hindi siya na late. Matalino ang dalaga. Running for cum laude nga ito kaya tutok siya sa pag-aaral. Gayun din ang binatang si Gabriel. Engineer ang kinuha nitong kurso kahit pa alam nito na siya ang magmamana ng kumpanya nila pagdating ng araw. Nasabi na lang niya sa mga magulang na tututukan niya rin ito. Lumipas ang isang linggo ay muli sila nagkasalubong ng dalaga. Inayos ni Gabriel ang suot niyang polo at hinintay na makalapit ang dalagang si Selena. Pagtapat ng dalaga ay tinawag niya ito dahil madalas niyang naririnig ang pangalan nito sa kasama niyang maingay na babae. Marahil ay kaibigan ito ng dalaga. Selena, right? Tanong ni Gabriel. Yes. Bakit mo alam ang pangalan ko? Di ba ikaw yung nasa engineering? Kung tungkol pala sa pagkakabangga ko sa'yo, I'm sorry, nagmamadali lang talaga ako nun eh. Saad naman ng dalaga, natawa ang binata dahil tuloy-tuloy ang pagsasalita nito kahit na wala pa siyang sinasabi. Hinintay niyang matapos ito na magsalita bago niya ipinakilala ang sarili. It's okay, hindi dahil doon kaya kita tinawag. Gusto lang kitang mas makilala pa. Kung pwede ba? I'm Gabriel Mondragon. Pwede bang makipagkaibigan? Pakilala nito. Natahimik ang dalaga, kaya minsan pa niyang tinitigan ang kamay na nakalahad sa harapan niya bago ito tinanggap. Selena Mendez, nice meeting you, Gabriel. Sagot ng dalaga. So, friends na tayo? Tura ng binata. Friends, so pwede na ba akong umalis? Malilate na ako. Wika ni Selena. Oh, sorry. Sige, nice meeting you ulit. Sabay kamot sa batok nito. Iniwan na siya ng dalaga. Kaya napangiti siya nang tuluyan itong nawala sa paningin niya. Ipinangako niya sa sarili na wala na siyang sasayangin na oras at didiskartehan na niya ang dalaga, hindi man ngayon pero malapit na. Mabilis na lumipas ang araw, naging mas close pa silang dalawa kaya marami na din ang nagtataka dahil sa sobra nilang malapit sa isa't isa.
Kilala na din sila ng bawat pamilya, kaya welcome na sila sa bahay ng isa't isa. Hanggang tuluyan na nga manligaw ang binata kay Selena. At dahil nahulog na din ang loob nito sa binata, ay sinagot na rin niya si Gabriel. Nang maging ganap sila magkarelasyon, ay mas nakilala pa nila ang isa't isa. Palagi ang binata sa bahay nila Selena, kaya natutuwa ang magulang nila dahil mukha namang mabait ang binata. Sa paglipas ng buwan, ay patagal na din ang patagal ang relasyon nila. Minsan ay nakakaramdam ng pagkahilo o pagsakit ng ulo si Gabriel. Pero dahil focus sa pag-aaral at kay Selena, ay hindi muna niya ito napagtutuunan ng pansin. Nakukuha naman sa gamot kaya akala niya ay simpleng migraine lang. Hanggang sa dumating ang araw ng kanilang pagtatapos. Cum laude si Selena, ganun din ang binata. Pareho silang dean's lister kaya masaya sila sa bawat medalya na kanilang nakuha. Pagkatapos ng seremonya ay kanya-kanya na sila ng uwi. Pinaunlakan muna niya ang mga magulang na sila ang magse-celebrate. Ganon din ang binata. Ngunit pagdating nila Gabriel sa mismong bahay nila, ay doon niya naramdaman ang todong sakit ng kanyang ulo, kaya halos iuntog niya ito sa pader. Napahiyaw siya sa sakit at napaluhod pa sa sahig kaya mabilis itong nawalan ng malay. Hindi na niya natawagan ng nobya para batiin dahil 2 araw siyang tulog. Nag-alala naman si Selena dahil 2 days na niya itong hindi nakakausap. Kahit nagtungo siya sa bahay nila, ay wala daw alam ang mga kasambahay kung nasa ng mga amo nila, na bagay na kanyang ipinagtaka. Ilang araw na ang lumipas ay wala pa rin tawag mula sa nobyo niyang si Gabriel. Kaya nag-apply na siya agad ng trabaho, kahit pa-miss na niya ito. Maging ang social media account nito ay disable na. Ano kayo nangyari doon? Bakit di ko matawagan at hindi man lang nagpaparamdam sa akin? Lagot ka talaga sa akin, Gabriel, pag nakita kita. Takang tanong niya sa sarili. Napapitlag pa ito mula sa kinaupuan nang biglang nagring ang cellphone niya sa bag habang nasa isang fast food chain siya. Kagagaling niya lang kasi sa isang job interview. Nalaki pa ang mata niya na makita ang pangalan ni Gabriel ang nasa screen ng cellphone niya. Walang pag-aalinlangan niya itong sinagot agad. Love, nasan ka ha? Bakit ngayon ka lang tumawag? Tsaka bakit wala ka sa bahay niyo? Nasaan ba kayo? Sunod-sunod na tanong nito sa nobyo. Medyo napalakas ang boses niya kaya naagaw niya ang atensyon ng ibang kumakain. Medyo nahiya pa siya kaya kinuha ng dalaga ang bag upang lumabas na lang ng kainan. Narinig niyang natawa ang binata sa kabilang linya kaya medyo nainis pa si Selena dahil mukhang hindi siya nito na-miss habang siya ay halos hindi na nakatulog sa sobrang pagkamiss sa binata. Bakit ngayon ko lang tumawag ha? Alam mo bang halos hindi na ako kumakain dahil hindi ko alam kung nasaan ka ha? Tapos ikaw nakukuha ang tumawag na parang wala kang kasalanan? Na parang wala nangyari? Inis na turan muli ng dalaga. I'm sorry love, something came up kaya hindi na ako nakatawag sa'yo. May nangyari lang talaga kaya, sorry, huwag ka na magalit ha? I love you Selena Mendez. Tugon ni Gabriel. Nasaan ka ba ngayon? Puntahan kita. Pauwi na din ako galing sa isang job interview ko. Hintayin mo ako ha? Sambit ng dalaga. Huwag. Biglang sagot ng binata. Napahinto ang dalaga sa paghakbang dahil sa sigaw nito sa kabilang linya. Nagulat siya sa naging reaksyon nito nung sinabi niyang pupuntahan niya ang nobyo. Matagal bago niya tinignan ang hawak niyang cellphone. I mean, wag na love. Ako na lang pupunta sa bahay niyo, okay? Ingat ka sa pag-uwi mo. I love you. Paglilinaw nito sa nobya, pinutol na nito ang tawag kahit pa hindi pa nakakapagpaalam ang dalaga sa kanya. Ano ba problema nun? Pinatay niya pa ang tawag? Bulong ni Selena sa sarili. At sumakay na sa sarili niyang kotse. Naguguluhan pa nga siya habang tinatahak niya ang daan pa uwi sa bahay nila. Mga ilang milya pa ang layo bago makarating sa bahay nila. Pagtapat niya sa mataas na gate ay bumusina siya ng 2 beses. Tanda na ipapasok niya ang sasakyan. Pagkapasok niya sa loob ay tinulungan siya ng isa nilang kasambahay sa mga dala niyang gamit. Sila mami nasa loob na? Pakiakyat na yan sa kwarto ko ha? Salamat po. Wika niya sa kasambahay. Mabilis naman tumalima ang kasambahay nila kaya agad na rin siyang pumasok sa loob. Naabutan pa nga niya na may kausap ang daddy niya kaya simple siya lumapit dito at nagbigay bati sa ama, maging sa bisita nitong may edad na lalaki. Ang mami po, dad. Magandang gabi po, sir. Magalang na bati niya dito kaya ngumiti naman ang lalaking matanda sa kanya. Sinagot naman ng daddy niya ang tanong at itinuro ang hinahanap niya sa silid nilang mag-asawa. Nagpaalam siya ng may paggalang sa mga ito at pinuntahan ng mami niya.
Kumatok lang siya ng isang beses at bumukas na agad ang pinto ng silid ng kanyang mga magulang. Niyakap niya ang ina kaya naman nagulat pa ito nang umiyak na lang siya bigla. Ma, si Gabriel po, tumawag na siya sa akin. May mahalaga lang daw po reason kung bakit hindi siya nakakatawag sa akin kaya pupunta daw siya dito. Wika ng dalaga. Dapat lang dahil kailangan niya ng matinding paliwanag. Pero kung emergency naman pala, hintayin mo na lang siya dito. Sige na, may inaayos lang ako ditong records tapos dinner na tayo, okay? Tumigil ka na sa pag-iyak. Alo ng ina nito. Paglabas niya ay siya naman pagdating ng isa nilang kasambahay at nasabi nitong may bisita daw siya. Napakunot na upa nga si Selena dahil hindi niya alam kung sino yon. Wala naman nasabi ang nobyo niya kung kailan ito pupunta. Pakisabi, bababa na ako. Utos niya dito. Mabilis tumalima ang kasambahay kaya pumasok muna siya sa kwarto at naligo para maginhawaan ang katawan. Hindi naman siya nagtagal pa dahil may bisita nga raw ito. Ayaw naman niyang paghintayin ito kaya lumabas na siya. Malayo pa lang siya ay dinignan niya ang ilang boses. May nagtatawanan pa nga. Pagbaba niya ay huminto ang tawanan dahil nakita siya ng ginang. Walang iba kundi ang ina ni Gabriel. Tita Josephine? Kayo po ang bisita ko? Gulat na tanong niya. Lumapit siya dito at nagbeso pa. Pero ang mas ikinagulat niya nang sabihin nitong kasama niya si Gabriel. Parang gusto niyang maiyak nang marinig niya ang boses nito. Lumabas ito kasama ng papa niya. Kaya naman natutop niya ang bibig nang muli niyang nasilayan ang lalaking mahal. Love? Halos pabulong na lang niya itong nasambit dahil mabilis na nagunahan ang kanyang mga luha. Inilang hakbang lang siya ng nobyo at hinapit sa bewang. Wala siyang pakialam kung may nakatingin sa kanilang dalawa dahil miss na niya ang nobya. Ano nangyari sa'yo? Parang pumayat ka ha? Ano ba talaga nangyari? At bakit ngayon ka lang? Tanong ng dalaga. Hindi naman importante yon. Ang mahalaga'y bumalik ako. Tara sa garden nyo? Yaya ng binata dito. Kamusta ka? Nung nawala ako, inayos namin ng daddy ang paglipat ng pangalan sa akin ng kumpanya. Kaya naging busy ako after ng graduation. Baka habang wala ko, may umaaligid sa'yo ha? Umpisa nito. Sira, wala kaya no? Baka ikaw, kaya never mo akong tinawagan. Dahil may nakita ka na mas maganda sa akin. Balik tanong ng dalaga. Biglang nagseryoso ang mukha ni Gabriel. Kinuha nito ang kamay ni Selena at dinala sa labi upang hagan na magaan. Tinitigan naman siya nito dahil kakaiba ang ipinapakita sa kanya. Alam mong ikaw lang ang lahat sa akin, hindi ba? Masaya ako dahil nakilala kita. Kung bibigyan ako ng second chance sa susunod kong buhay, ikaw ulit ang pipiliin at mamahalin ng puso ko, love. Wika ng binata na lalo nagpalawak ng ngiti sa mga labi ng dalagang si Selena. Totoo? Bakit parang namamaalam ka na sa akin? Aalis ka ba? Sasama ako kahit saan ka magpunta ha? Natatawa pa ni tunturan sa nobyo niya kaya napakamot ito sa kilay. Love, if ever na mawala ako, magmahal ka ulit ng iba ha? Huwag mong ikukulong ang sarili mo sa pagmamahal mo sa akin. Gusto ko sumaya ka pa rin. Turan nito. Sa pagkarinig ni Selena sa sinambit ng nobyo niyang yon ay bumitaw na siya at naiiyak niya itong hinampas sa dibdib. Bakit ba ganyan ka magsalita? Para kang mamamatay eh. Ayoko ng ganyang usapang Gabriel ha? Hindi ako komportable. Let's go na. Hinila niya si Gabriel sa loob. Wala siyang imik nung makapasok sila sa loob ng bahay nila Selena. Tama lang dahil doon pala magdi-dinner ang parents ng nobyo niya. Tahimik lang si Selena dahil hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ni Gabriel na napansin naman ng mga magulang nila. Tahimik silang kumain. Panaka-naka naman na sumusulyap ang nobyo niya, ngunit si Selena ay hindi na nag-abala pa magsalita o kausapin ito. Mas pinili niyang makinig sa usapan ng mga matatanda kaysa pansinin ng binata. Kahit hanggang matapos silang kumain ay wala pa rin siyang kibo. Pero hindi na nakatiis ang binata kaya ipinagpaalam siya nito at muli ay bumalik sila sa garden. Hawak niya ang kamay nito pero hindi naman nagsasalita. Kaya pinihit niya ang dalaga upang matitigan niya ang mukha nito. Hinalikan niya ang noo, tungkin ang ilong at magaan na halik sa labi. Ang ganda mo talaga, Selena. Hindi ako nagsisisi na nakilala kita. Mahal na mahal kita. Alam mo yon, hindi ba? Wika ni Gabriel. Stop it, Gab. Ayoko nang patutunguhan ng usapan natin. Naiinis na ako sa'yo. Ano ba kasi mayroon? Bakit ganyan ka magsalita? Inis na wika ni Selena. Huwag ka nang umiyak, love. Hindi naman ako mawawala. Gusto ko lang sabihin yung mga bagay na hindi ko nasabi sa'yo dati. Ano ka ba? Hindi ako aalis, okay? Kaya huwag ka nang umiyak.
Papangit ka niyan, sige ka. Sampit ni Gabriel. Please, promise me na hindi ka naaalis ha? Please love. Hiling ni Selena. Promise love, hindi na. Natapos ang gabi ng dalaga na muling gumaan ang puso niya. Hindi sila naghiwalay na dalawa, basta nagkwentuhan lang sila. At nang matapos ang masayang kwentuhan ay nagpaalam na rin ang mga ito sa pamilya ni Selena. Ayaw pang bitawan ng dalaga ang kamay ni Gabriel. Natawa na lang siya at niyakap itong muli bago nagpaalam dito. Pagpasok nila sa sasakyan ay nawala na ang ngiting kanina lang ay nakapaskil sa labi nito. Nakatingin pala ang mami niya at doon nagtama ang kanilang mga mata. Hindi ko siya pwedeng iwan, ma'am. Masasaktan siya. Anong gagawin ko? Wala na lunas tong sakit ko. Baka hindi niya kayanin kung mawawala ko kaya susulitin ko ang araw na kaya ko pang maging malakas para sa kanya. Wika nito sa ina. Saan? Kung lumipad tayo ng Switzerland. Ang sabi ng Uncle Lloyd mo ay may magaling daw na surgeon doon. Let's go para gumaling ka. Suggestion nito. Hindi na mami. Ayos na sa akin na makasama ko si Selena. Kahit sa huling sandali ko dito sa mundo. Sagot nito. Sumandal siya sa upuan dahil medyo kumirot na naman ang ulo niya. Sobra sakit ang nararamdaman niya tuwing susumpong ito, kaya hindi niya hinahayaan na mawalan siya ng gamot sa bag. Pagdating nila sa bahay ay agad siya nagtungo sa kanyang kwarto at tuloy na higa. Pakiramdam ng binata ay pagod na pagod ang buong katawan niya. Kahit naririnig niya ang cellphone niya na nagre-ring ay hindi na niya sinagot kahit sino pa man ito. Sa paglipas ng araw ay mas lalong humuhupa ang pangangatawan ni Gabriel. Bagay na nakikita at napapansin na rin ni Selena. Pero mas gusto niyang ito ang magsabi kung ano ang tunay na dahilan ng pagbabago ng pangangatawan nito. Lagi naman itong dumadalaw sa bahay nila, kaya ayos lang. Pero dahil sa paglipas ng araw ay mas lalong lumalala ang pananakit ng ulo nito, kaya mas mabilis bumagsak ang pangangatawan nito. Dahil sa sakit nito ay naging dahilan yun muli ng hindi niya pagbisita kay Selena. Kaya sa cellphone na lang muna ito nangangamusta, bagay na hindi na talaga maintindihan ng dalaga. Nakahiga lang ang binata sa kama nito at hindi lumalabas, kaya maputla na ang balat nito. Dahil sa maraming excuses na ang nobyo niya, ay nagdesisyon na ang dalaga na siya ang dumalaw sa nobyo. Nagulat pa ang mga kasambahay na mabungaran siya sa labas ng gate. Namutla pa ang kasambahay dahil hindi nito alam kung patutuloyin niya ang dalaga o hindi. Dahil sa nagpumilit na pumasok ito ay wala na nagawa ang kasambahay nila. Mula naman sa loob ng kwarto ng binata ay kasalukuyan inaatake ang sakit sa ulo ng binata. Kaya todo sigaw pa si Gabriel. Napahinto tuloy si Selena dahil nagulat sa pagsigaw nito. Nagtatakbo si Selena sa kwarto upang tignan ng nobyo. Pagbukas ni Selena sa kwarto nito ay napatda pa ito dahil sa itsura ni Gabriel. May benda sa ulo at nakadextrose pa. Napatingin ang mami nito sa biglaan niyang pagpasok. Ma'am, makulit po si Ma'am Selena eh. Pasensya na po. Sabi agad ng kasambahay. Sige na, kami na dito. Uwi ka ng ginang. Umalis ka dito. Alis. Ma'am, paalisin mo siya. Ngayon din. Pagtataboy ni Gabriel na hawak ang ulo. Hindi naman nakakibo ang dalaga nang yayain siya ng ginang palabas dahil nabigla ito sa nakitang itsura ni Gabriel. Ano nangyari sa kanya, tita? Bakit po ganun siya? May sakit po ba si Gabriel? Halos hindi niya masambit ang pangalan nito, kaya napaiyak na lang ang ginang dahil sa awang nararamdaman para sa anak niya. Na makaalis si Selena sa bahay ng mga Mondragon ay mas lalong sumidhi ang sakit ng ulo ng binata. Nagtugo na kasi ang ilong ng binata kaya tumawag na sila ng emergency flight para dalhin ito sa Switzerland upang doon ipakonsulta. Mabilis na ayos ang mga papeles nila dahil na rin sa kilala ang pamilya nito sa kahit saang larangan. Tinatawagan ni Selena ang nobyo pero hindi ito sumasagot. Ilang beses niyang inulit ngunit ganun talaga. Pati ang mga magulang nito ay hindi na rin niya makontak. Hanggang sa umabot ng araw, linggo, buwan ay wala pa din siyang balita. Pero patuloy pa rin ang pagpunta niya sa bahay ng mga ito. Hanggang sa isang araw ay nakita ni Selena na may isang kasambahay sa labas ng mansyon ng mga ito. Nagulat pa ang babae nang lapitan niya. Hindi siguro niya napaghandaan na makikita ang nobya ng amo niyang binata. Ate, kilala mo ko, di ba? Sila Tita Olivia ba? Nandyan? Gusto ko sanang kausapin si Gabriel kung kumusta na. Ako yung girlfriend niya. Natatanda mo naman ako, di ba? Pakilala ng dalaga. Opo ma'am, kayo po si Ma'am Selena. Wala pa po sila dito ma'am eh. Nasa Switzerland po sila.
Inaayos pa po yung burol ni Sir Gab. Hindi nito na ituloy ang sasabihin nang mapagtanto ang kadaldalan niya. Anong burol? Nino? Sino yung patay, ate? Tanong ni Selena. Hindi nagsalita ang kasambahay, bagkos ay balak nitong umalis na at pumasok sa loob nang pigilan nito ni Selena. Sandali lang ate, kinakausap pa kita. Para saan yung sinasabi mong burol at sino ang patay? Sagot ate, sino? Sigaw nito. Si Sir Gabriel po, Ma'am Selena. Takot na ani nito. Sa narinig ni Selena sa pangalan ng nobyo ay muntik na siyang mabuwal. Nagunahan ang mga luha niya dahil sa nalaman, kaya siya na rin ang kusang umalis habang umiiyak. Mabigat na mabigat ang pakiramdam niya nang makasakay siya ng kotse. Patay na si Gabriel? Pero bakit? Bakit hindi man lang niya sinabi sa akin to? Nagmukha akong tanga kakahintay tapos wala pala akong hihintayin? Bakit Gabriel? Bakit? Sagad ang galit sa dibdib niya sa nalaman dahil ang buong akala niya ay nagpapagamot lang ito sa hindi malamang sakit. Kung hindi pa niya nakita ang isang kasambahay ng mga Mondragon ay patuloy siyang aasa sa wala. Lumipas ang ilang buwan ngunit sariwa pa rin ang sakit at pangungulila sa nobyo niya. Dahil wala man din siya magagawa ay tinanggap na lang niya kahit pa hindi siya pinayagan ng mga magulang nito na magpunta sa Switzerland. Lumipas ang ilang buwan ngunit sariwa pa rin ang sakit at pangungulila sa nobyo. Dahil wala naman siya magagawa, ay tinanggap na lang niya kahit pa hindi siya pinayagan ng mga magulang nito na magpunta sa Switzerland at puntahan ng labi nito. Hindi rin sinabi ng mga magulang ni Gabriel ang tungkol sa pagkamatay nito kaya mas lalo siya nasaktan. After 10 years. Selena! Huy, sabay na tayo mag-lunch! Lagi mo akong iniiwan. Wika ng kaibigan nito. Ang bagal kasi. San tayo? Sa dati? Tanong niya sa kaibigan. Isa siyang sekretary ni Mr. Diaz, kaibigan ni Gabriel. Pero hindi naman ito nababanggit ang binata, kaya ayos lang din at isa pa matagal naman ng patay ang binata. Lagi ka kasing busy, feeling ko tuloy na agaw mo ng boyfriend to be ko. Joke lang, huwag mo akong isusumbong ha? Biro ni Aida. Bakit kasi di yung paligawan si Sir kesa nagpapantasya ka dyan? Sige ka, baka maunahan ka ng iba. Biro nito kay Aida kaya napairap na lang ito sa hangin. Kilala bilang isang sikat na kumpanya ang pinagtatrabahuhan niya. Pero mas putok sa publiko ang Mondragon Empire na pangalan ng dati niyang nobyo. Ang balita pa ay dadating na daw ang CEO nito kaya ang nasa isip ni Selena ay baka nag-asawa na ang bunsong kapatid ni Gabriel. Pero hindi na niya ito pinagtuunan pa dahil may sarili na siyang buhay at naka-move on na rin. Yun ang pilit niyang ipinipilit sa sarili. Dahil mayroon na din siyang sariling kondo, doon na siya umuuwi para hindi na niya naaabala ang mga magulang. Kung minsan ay may overtime sa office nila. Pagod ang buong katawan niya dahil sa maghapon trabaho at akyat baba. Mabuti na lang at may elevator pa. Kung hindi ay baka hindi na siya makalakad o makatayo man lang. Namahinga lang siya ng saglit at pagkatapos ay nagpa siyang maligo na. Ayaw din niyang kumain kaya nagpatuyo na lang ito ng buhok at tuloy na tulog na. Pero nagising siya ng alanganing oras at kumakalamang sikmura. Wala naman siyang stock na pagkain, kaya kinuha niya ang jacket at nagsuot lang ng panjama. Lumabas siya ng kondo at nilakad ang pinakamalapit na convenience store. Pumili lang siya ng easy to cook at pagkatapos ay naghanap siya ng masarap na cookies. Habang namimili siya, ay may narinig ang dalaga na pamilyar na boses. Boses na kahit kailan ay hindi niya malilimutan. Mabilis niyang inilibot ang paningin at isang likod na lang ng lalaki ang huli niyang nakita na palabas ng convenience store. Balak sana niyang sundan ito nang mahulog ang isang cookies na hawak niya. Kaya doon natuon ang pansin ng dalaga. Pagbalik ng tingin niya ay nakasakay na ito sa kotse at mabilis na nakaalis. May panghihinayang man sa puso pero hindi niya maintindihan kung para saan. Nakabalik na rin siya ng kondo at mabilis na niluto ang instant noodles. Sumagi muli sa isip ang pamilyar na boses nito pero ipinilig na lang niya agad ang ulo dahil baka dala lang ito ng kanyang gutom. Mabilis lang naluto ang noodles kaya naupo muna siya sa sala at nanood ng pwede pang palabas sa TV. Saglit lang ay naubos na niya ito at nagpahangin muna bago magdesisyon na matulog dahil maaga pa sila may meeting bukas. Medyo late ang gising ni Selena dahil hindi niya naiset ang alarm. Mabilis siya naligo at habang nagbibihis ay gumawa muna siya ng kape. Habang nagpapatuyo ng buhok ay nagkakapi siya kaya di sinasadya na mapaso ang labi niya. Sa inis ng dalaga ay nilagay na niya ito sa lababo at sa office na lang magkakape.
Lula ng sariling kotse ay mabilis niyang pinasibad ang sasakyan. Nagmamadali pa siyang pumasok kaya hindi niya napansin ang babaeng palabas ng building nila. Nabunggo niya ito kaya napasalampak ito sa sahig. Dinig ang singhapan ng mga empleyado na nakakita sa kanila. Ouch! Ano ka ba? Bakit di ka tumitingin sa dinadaanan mo, ha? Tanga ka ba? Sigaw ng babae. Naku, I'm sorry po ma'am. Tulungan ko na po kayo. Hinging paumanhin ng dalaga. Inabot niya ang kamay nito pero kusa itong tumayo at masamang tingin ang ipinukol sa kanya. Pinulot naman ni Selena ang mga gamit na nahulog nito maging sa kanya din, tsaka niya dito inabot. Next time, titingin ka sa nilalakaran mo, ha? Stupid! Give me that! Paalas na hila nito sa gamit na hawak ni Selena. Kaya nahila din nito ang relos niya na naging dahilan ng galos nito dahil sa mga kuko nito na matutulis. What's happening here? Bakit nandito ka pa, Lorraine? Kala ko nakaalis ka na. Wika ni Allen. Napatingin naman ang boss ni Selena sa braso kaya napansin nito ang kalmot sa makinis nitong balat. Inabot pa niya ito at tinignan ang sekretarya niya. Akala ko din, ito kasing stupid ang babae na to, binunggo pa ako. Angil nito. She have a name. It's Selena, Lorraine. Are you okay? May galos ka pa. Turan nito sa dalaga. Ako ngayon nasaktan tapos siya pang inaalala mo? Inis na wika ng babae. Sinundan naman ni Allen kaagad si Selena. Naabutan niya ito sa table at nilalagyan ng band-aid ang galos na natamo nito. Tumingin pa si Selena dito tsaka yumuko. Kinuha ng binata ang braso niya at ito na ang nag-ayos ng band-aid. Sir, ako na po. Pasensya na po kanina. Hindi ko po talaga napansin si Ma'am Sungit. Sorry po sir. Wika ni Selena. Lorraine ang pangalan niya at may business meeting siya dito kanina. Pinsan ko yon kaya huwag mo na siyang isipin. Madrama lang talaga yon. Turan ni Allen. Mag-ayos ka na. Mamaya lang nandyan na yung ka-business meeting natin. Prepare yourself. Iba ito ngayon, Selena. Paalala nito. Naguluhan nito sa tinuran ng kanyang boss. Ramdam din niya ang kabog ng kanyang puso sa hindi niya malaman na dahilan. Hindi naman ito ang unang araw na haharap siya sa mga kamiting ng boss niya. Pero tila may hindi magandang mangyayari. Palagi naman siyang handa sa mga meetings nila. Minsan nga ay siya pang humaharap pag nasa out of town ito. Kayang-kaya niya yon. Pero mayroong side sa puso niya na kinakabahan nang hindi niya maunawaan. Ilang minuto pa ay tinawag na siya ng boss niya at naglakad na paalis. Nasa baba sila dahil sa isang restaurant sila magkikita. Pero nagulat si Allen dahil nasa harapan na ang mga ito. Parang tumigil ang ikot ng mundo ni Selena nang makita at makilala niya ang lalaking nasa bungad ng glass door. Kumurap pa siya ng ilang beses upang masiguro na hindi siya namamalikmata. Walang iba kundi si Gabriel Mondragon, ang lalaking minahal niya ng ilang taon. Kahit pa sinabing patay na ito ay hindi nawala ang pagmamahal niya sa nobyo. Pumasok ang mga ito sa loob ng building, kaya ang mga paa ni Selena ay kusang humakbang patungo dito at sabay yakap na mahigpit sa binata. Napapikit siya dahil muli niyang nayakap ito. Hindi siya makapaniwala dahil ang sabi ng mga magulang nito ay matagal nang patay si Gabriel. Singhapan ng mga tao sa paligid ang maririnig mo sa ginawa niyang pagyakap dito. Maging ito ay nagulat dahil sa bigla niyang ginawa. Hinigpitan pa niya ang yakap dito kaya napasubsob siya sa leeg nito. Yun pa rin ang gamit nitong pabango. Love, buhay ka? Ang sabi ni Tita Olivia ay wala ka na. Pero bakit hindi mo ako binalikan? Magaling ka na pala. Miss na kita. Usol niya dito sa binata. Tahimik ang buong paligid. Maging ang binata ay hindi nagsasalita o kumikilos man lang dahil sa mahigpit na pagkakayakap nito. Hanggang sa mahanap ng binata ang sariling boses at kinalas nito ang mga kamay ng dalaga na nasa batok niya. Kaya napadilat si Selena nang maalis ni Gabriel ang mga kamay niya. I'm sorry miss, pero who are you? Do I know you? Mr. Diaz, ganito pala mag-approach ng kamiting ang sekretary mo. Nagulat si Selena dahil sa tinura ng binata. Imposibleng hindi siya nito kilala. Alam niya na si Gabriel ito, pero bakit hindi siya kilala? Pasensya na, Mr. Mondragon. Baka nabigla lang ang sekretarya ko. Sagot ni Allen. Lumapit na si Allen sa dalaga at hinawakan niya ito sa braso. Napatingin naman doon ang binatang si Gabriel. Hinila ito ni Allen at pasimpleng binulungan. Medyo kumalma naman ang dalaga dahil na-realize nito kung nasaan sila. Luminga pa siya sa paligid at doon niya lang naalala na nasa loob pa sila ng kumpanya ni Allen. Nagyuko ito ng ulo at humingi ng pasensya.
Naglakad na ito at nilagpasan ng dalaga. Nasaktan si Selena dahil hindi siya kilala nito at isa pang malaking tanong sa isipan niya ay kung bakit tinago ng pamilya nito na buhay ang nobyo niya. Saan ang dahilan at bakit tila nag-iba ito ng pakikitungo sa iba? Nabalik lang siya sa ulirat nang hawakan ni Alan ng braso niya at kita niya sa mukha nito ang awa. Natapos ang meeting nila na wala kahit isa man na pumasok sa isipan ng dalaga dahil sa distraction sa paligid. Titig na titig siya sa mukha ni Gabriel. Pero ang binata naman ay tila nababagot, kaya umiirap ito tuwing mahuhuli siya nakatingin. Hinabol niya pa ito para kumpirmahin na hindi nga siya nito nakikilala. Hindi mo ba talaga ako nakikilala? Ako to, si Selena. Sambit nito. Do I look like I know you, miss? Pero Gab, Mr. Mondragon, wala ka ba talaga naaalala ha? Ako to, si Selena. Ulit ng dalaga. Miss, alin sa mga sinabi kong hindi mo maintindihan? Are you stupid or what? You're totally wasting my time. Inis na tura ni Gabriel. I'm sorry, sir. You can go now. Baka nga kamukha mo lang siya. Napahinto ang sasabihin nito nang tumunog ang cellphone ni Gabriel at bigla na lang siyang talikuran. Narinig pa niya ang itinawag nito sa kausap. Yes, babe. Yeah, I'm on my way. May istorbo lang kasi. Okay, bye. Tura nito sa kausap. Hindi napansin ng dalaga na umiiyak na pala siya. Kaya nagulat pa siya nang basang-basa na pala ang mukha niya. Natauhan naman si Selena kaya tumalikod dito at nagpunas ng luha. Huminga muna siya ng malalim bago humarap muli. Nasasaktan siya sa narinig at sa katotohanan na hindi na pala siya ang mahal nito. I miss you, babe. Ang tagal mo naman kasi sa meeting mo na yon. Dapat talaga sumama na ako. Reklamo ng babae. Kumain na lang ang binata kahit pa ang nasa isip nito ay mukha ni Selena na puno ng lungkot. Matapos nilang kumain ng kanyang kasintahan ay nakiusap ang binata na kung pwede ay uuwi muna siya dahil may mahalaga lang itong kakausapin. At yun ang mami ng binata na sinang-ayunan naman ni Veron. Oh, iho, where's Veron? Bakit hindi mo siya kasama? Tanong ng ginang. Sino si Selena? Ma'am. Who is she? Bakit sinasabi nito na girlfriend ko siya? At kilala ka rin niya? Bakit ang dami niyang alam tungkol sa akin kahit hindi ko naman siya kilala in the first place? Alam niyo ba na niyakap niya ako kanina na makita ako ng Selena? Umiiyak siya dahil akala daw niya patay na ako. So tell me, sino siya sa buhay ko? At bakit kilala niya tayo? Napapailing ang mag-asawa nang marinig ang tanong nito. Hindi makapaniwala ang ama ng binata dahil sa kasinungalingan na sinabi ng asawa nito kay Gabriel. Kinabukasan, naabutan ni Selena si Gabriel sa opisina ni Allen na ikinagulat niya. At muli niyang naalala ang pangako ng binata habang napadako ang tingin niya dito. Pero hindi naman nag-abala pa lumingon si Gabriel sa kanya. Napatawa siya ng pagak sa naalala sa sinabi ng binata sa kanya. Hindi niya sukat akalain na mangyayari ito. Pero hindi na siya ang mundo nito ngayon. Tsaka siya nagpaalam sa binatang si Allen. Inabala niya ang sarili sa mga papeles at report na nasa table niya. Para hindi madistract sa tatlo dahil dinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. So you mean, only one secretary mo kaya ikaw mag-a-attend sa island tomorrow? Panimula ni Allen. Buntis yung tao, baka doon pa mapaanak yon. Kaya sa Veron ang kasama ko bukas doon. Sagot ni Gabriel. Tumaas ang tingin niya dahil sa pangalan ng babae. Sabay sulyap sa dalawa lalaki na nag-uusap. Parang naumid ang dila niya dahil nakatingin din pala ang binata sa gawin niya. Kaya itinuloy na lang ni Selena ang ginagawa. Hanggang sa matapos ang usapan ng mga ito. Sama ka bukas, Selena. May mga meetings pa tayo, kaya maaga kayong umuwi para makapaghanda kayo. Wika nito kay Selena. Saan po ang destination, sir? Kailangan pa po ba ako doon? Tugon nito sa boss niya. Titig na titig ang binatang si Gabriel dito habang nagsasalita. Noon niya lang napagmasdan ang mapupula nitong labi at pilantik na pilik mata. Kaya lihim naman siyang hinila ng nobya na nawala sandali sa isipan nito, nakatabi niya pala si Veron. Mabilis na dumaan ang oras at hapon na pala kaya maaga silang pinalabas nito. Nang makauwi ay nag-ayos na siya ng mga dadalhin. Ang sabi ay isang island daw yon sa Palawan kaya alam na niya ang mga dadalhin. Hindi na namalayan ng dalaga kung anong oras siya nakatulog. Basta nagising na lang ito sa ingay ng kanyang alarm. Napatawa siya ng pagak bago inayos ang sarili. Ilang saglit pa ay lumapit si Aida, ang kaibigan niya. Tsaka siya hinila sa gilid upang usisain. Ilang oras pa sila nagkwentuhan, nangyayain na siya ni Allen, pati na rin si Aida. Hindi ito makapaniwala kaya nauna pang sumakay.
Natawa na lang si Selena dito dahil halatang halata ang kaibigan niya. Ilang oras pa ay nakarating na sila sa lugar. Ginising lang siya ni Aida kaya dumilat ang dalaga. Napangiti naman si Allen dahil lumapit siya sa mga ito at ipinakilala siyang sekretary. Nginitian naman niya ang lahat maging si Gabriel pero blanko ang mukha nito. Magkadikit kasi sila ni Allen ng braso at doon nakafocus ang mga mata nito. Lumapit ang staff at niyaya na sila sa loob at makalipas na maihatid sila sa mga kwarto ay lumabas muna ang dalaga matapos kumain. Dahil masyado siya na-attract sa dagat ay lumapit siya sa dalampasigan at pinanood ang hampas ng alon nito. Suot niya ang mahabang bestida na may hati sa magkabilang gilid kaya lumalantad ang mapuputi niyang hita maging ang kanyang binti. Yakap niya ang sarili habang nakatanaw sa kawalan. Tinatangay ng hangin ang suot niyang bestida. Mga ilang oras na siya nakatayo doon kaya malamang ay lasing na ang iba dahil naririnig niya ang ibang nagkakantahan. Napapitlag pa si Selena nang may magsalita sa likuran niya at nakita niya si Gabriel na nakapamulsa ang dalawang kamay. "You're here. Bakit tayo mo makisaya doon?" Tanong ng binata. "Kailangan ko ng peace of mind, Mr. Mondragon." Tipid nitong sagot. "Why? Dahil ba nandito ako? Kaya gusto mo ng peace of mind?" "Look, Miss Mendez, if you want a peace of mind, dapat siguro hindi ka sumama dito." Sagot ng binata. "Excuse me? What are you saying? Na ikaw ang dahilan?" Wika pa ni Selena. "Hindi ba totoo? Hindi ba't you insist na I'm your boyfriend yesterday? O nahiya ka dahil hindi naman talaga totoo yon? Kung yan ang tingin mo, Mr. Mondragon, bahala ka. Can you please leave me alone? Kumakalma ako tuwing may dagat. Tsaka wala naman maghahanap sa akin doon dahil may mga kasama silang lahat. Pero mukhang hindi ko kayang kumalma dahil sa mga inaakusa mo sa akin." Wika ng dalaga. "Really? Pero sabi ni Mami, ganyan ka talaga. Paawa at pa-victim sa lahat." Dagdag ng binata. "How dare you, Mr. Mondragon? Kung wala kang maganda sasabihin, just leave." Sigaw ni Selena. "She's right. Ang galing mo ngang umarte." Tugon ni Gabriel. "Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa isang gaya mo na bastos. Umalis ka dito." "Sana nga tama ang inakala ko na namatay ka na." Tumiim ang bagang ni Gabriel na makita niya sa mukha ng dalaga ang galit at ilang butil ng luha. Parang kumirot ang puso niya na makita niya ang sakit sa magandang mukha nito. Tatalikod na sana si Gabriel nang tawagin siya muli ni Selena, kaya hindi muna ito gumalaw at tinitigan ng dalaga. "I thought nagkamali lang ako na iba ka. Ngayon ko napatunayan na kagaya ka lang din ng iba. Sinungaling." Dagdag ng dalaga. "Look, Miss Mendez, I'm sorry." Putol niyang turan. "Enough your words, Mr. Mondragon. Kung ayaw mong umalis, ako na nga alis." Iniwan niya ang binata na mag-isa sa lugar. Masakit para kay Selena na hindi na siya ang dating mundo ng unang lalaking kanyang minahal. Bigla naman sumakit ang ulo ni Gabriel. May nakikita siyang imahe ngunit malabo naman. Boses ng babae ang naririnig niya. Napaluhod siya dahil nakakaramdam ito ng pagkahilo. Sakto naman na sumulya pa ng isang beses si Selena. Kaya naman nalaki ang mata nito nang makita nakaluhod ang binata sa buhanginan. Inalalayan nito ng dalaga na makaupo sa malaking bato. Kita niya ang mariin na pagpikit ng binata kaya hinawakan niya ang mukha nito at itinaas sa harap niya. "Gabriel, anong masakit ha? Kaya mo maglakad? Uy, Gabriel, magsalita ka!" Tanong nito. "I'm okay. Medyo sumakit lang ang ulo ko. Tsaka nahilo lang. Pero ayos lang ako." "Akala ko ba magaling ka na? Bakit sumasakit pa rin? Tara na sa cottage." Yaya niya dito. Tumango ito habang inaalalayan niya. Nang makalapit sila sa cottage ay mabilis na lumapit si Allen sa kanilang dalawa. Lihim naman na sinulyapan ni Gabriel ang dalaga. Sandaling napatigil si Gabriel sa paghinga nang marinig niya ang tawag na yun ni Selena. "Gab." Sa pakiramdam niya ay narinig na rin niya ito. Titig na titig siya dito hanggang sa isang malinaw na alaala ang sumagi sa isipan niya. Malinaw na mukha nga ng dalaga at boses nito ang naririnig niya. "May nasabi ba akong iba?" "Uy, Gab." Yugyug nito. "I'm okay. Call Veron, please. Kailangan ko siya." Tugon naman nito. Tila ba sinaksak ng 100 beses ang puso ng dalaga sa tinura ng binata. Bakit siya umaasa na babalik ang dating Gabriel? Lihim niyang pinalis ang luhang tumakas mula sa kanyang mga mata, tsaka tumayo at lumayo sa binata. Tumalikod basta sa Selena at iniwan ang mga taong nakatunghay sa kanila. Masakit sa dibdib niya na may nag-aalaga na dito, pero wala naman siyang kasalanan. Ang mga magulang ng binata ang may kasalanan kung bakit nag-iba na ito. Kinabukasan ay simula na ng tunay na trabaho.
Inikot nila ang lugar kahit pa medyo masama ang lagay ng panahon. Sakay sila ng isang yate upang makita ang ipinagmamalaki ng lugar. Nang matapos ang usapan ng mga matataas na tao, ay nagsimula na lumakas ang hangin at alon ng dagat. Kaya naman nauna nang nag-alisan ang iba sakay ng mga jet ski na nakaabang sa kanila. Dahil kinailangan ni Gabriel na gumamit ng banyo, ay natagalan sila kaya naiwan ang sakay nilang yate. Selena, let's go! Masama na ang lagay ng panahon! Wika ni Allen. Mauna na kayo, sir. Si Gabriel pa, sandali lang. Mauna na po kayo. Sigaw nito. Okay, huwag na kayo magtagal, baka abutan pa kayo ng malakas na ulan. May bagyo, okay? Sigaw nito sa dalaga at nauna nang umalis sa lugar. Sakto naman na nakalabas na ang binata, kaya wala na silang sinayang pa na oras. Agad din silang umalis, pero isang malakas na alon ang nasalubong nila. Dahilan ng pagtaas ng isang bahagi ng yate at sabay nun ang malakas na buhos ng ulan. Oh my God! Ano nangyari ha? Parang tataob tayo! Takot nitong wika. Kalma ka lang, Selena. Nandito ako. Kaya pa ba, operator? Sambit nito. Natatakot ako. Tura ni Selena. Isang malakas na alon muli at yon ang hudyat kaya umalog ang sinasakyan nilang yate. Napatili ang dalaga dahil sa malakas na hampas ng alon at sumabay pa ang malakas na ulan. Niyakap siya ni Gabriel. Ganon din siya dito. Ilang oras na ganon ang ihip at lagay ng hangin. Kaya naman napapikit pa ang dalaga. Nang muli ay madama niya ang init ng katawan nito. Masyado siya nadala kaya hindi na niya namalayan na payapa na ang dagat. Nang ma-realize ni Selena ang posisyon nila ay mabilis siya lumayo dito. Ayaw niya kasing isipin ng binata na umaarte lang siya at ginagawa niya yon para makuha ang loob nito. Nagulat naman ang binata nang bigla lumayo si Selena sa katawan nito. Thank you, Mr. Mondragon. Tinalikuran na ng dalaga ito dahil bumibigat na naman ang dibdib niya at parang maiiyak na naman siyang muli. Sa tuwing natititigan niya kasi ang mukha nito, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng sakit sa puso dahil hindi pa rin siya makapaniwala na itinago ang binata sa kanya na mahabang taon. Tanaw na nila ang isla kung nasaan ang mga kasama nila. Kaya nung huminto ang sinasakyan nila ay agad na lumapit si Allen at binigyan siya agad ng mahigpit na yakap. Kaya hindi na napigil ng dalaga na mapaluha dahil sa inakto ng kanyang boss. Kumalas sa pagkakayakap ang dalaga na marinig nito ang malamig na ani ng boses ni Gabriel. Parang pinanlamigan siya na makita niya ang blangkong mukha nito na nakatingin sa kanila ni Allen. Sa di kalayuan naman ay patakbo niyakap ng babaeng si Veron ang binata kaya napatawa ng pagak si Selena. Pumalik pa kasi ito sa labi ng binata kaya nag-iwas ang dalaga ng tingin dito. Pinaanan na lang nila si Gabriel maging ang nobya nito. Hindi na binalingan pa ni Selena ng tingin ang mga ito dahil lalo lang sasakit ang kalooban niya. Nakaalalay pa rin ang binatang si Allen sa bewang niya. Kaya nang makarating na sila sa tapat ng pinto ng kanyang kwarto, ay hinintay nito na makapasok ang dalaga bago niya ito iwan. Madilim na sa labas nang magmulat ng mata ang dalagang si Selena. Nakatulog kasi ito sa kakaisip kanina nang ihatid siya ni Allen sa kanyang okupadong kwarto. Pumasok ito sa banyo para maligo at nang makababa siya para mag-dinner na. Pagkalabas niya ng banyo ay nakita niyang umiilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kanyang kama. At nang damputin niya yon ay ang pangalan ng kanyang amo ang nakarehistro. Pinutol na niya ang pag-uusap nila ng binata at tinahak niya ang kahabahan ng hallway para makababa na sa salo-salo doon. Malayo pa lang ang dalaga ay dinig na niya ang ingay ng tawanan at kwentuhan ng mga naroroon. Kaya nang makarating siya ay agad niyang hinanap ang binatang si Allen. Nakita niya agad ito maging si Aida. Magkasama ito sa isang lamesa, kaya lumapit siya dito. Pero parang ayaw nang humakbang ng mga paa niya nang makita niya kung sino ang isa pang kasama ng dalawa doon. Walang iba kundi ang binatang nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso, si Gabriel. Balak na sana niyang umatras pero nakita na siya ni Allen. Kaya tinawag siya nito dahilan ng pagtatama ng mga mata nila ni Gabriel. Nagyuko siya ng ulo at mabilis na iniwas ang tingin sa binata. Naramdaman na lang niya ang presensya ni Allen nang hawakan siya nito sa bewang. Napataas ang tingin niya sa binata kaya kumindat pa ito sa kanya. Kukuha kita ng pagkain, Selena. Bulong nito. Aha? Naku na Allen, dito ka na lang. Pigil niya sa binata. No, stay here. Ako na, okay? Pilit ni Allen. Sumunod naman dito si Aida. Hindi ko alam na close pala kayo ng kaibigan ko, Miss Mendez. Ang sweet niya sa'yo. Tura ni Gabriel. Kaibigan ko siya, walang masama doon. Tugon ni Selena. Oo nga naman, walang masama doon. He likes you, isn't it? Sambit muli ng binata.
I don't know. And if ever you're right, wala namang masama kung gustuhin ko rin siya. Single ako at binata naman siya. Sagot ni Selena. Kahit pa madilim ay kita niya kung paano nag-igting ang mga bagang nito sa hindi niya malaman na dahilan. O baka naman na malikmata lang siya. Nakakuyom ang mga kamao nito na nasa ibabaw ng lamesa at tila ba anumang oras ay naghahanda ng manuntok. Pipi niyang dasal na sana ay makabalik na si Allen o kaya si Aida dahil hindi siya komportable kung saan patungo ang usapan nilang dalawa. Tila ba nabunutan si Selena ng tinik nang makita niya si Allen na parating na. Nginitian niya ito. Kaya hindi na niya binalingan pa ang binata na kanyang kaharap. Sorry na tagalan, ang haba ng pila. Wika ni Allen. Salamat na abala pa kita. Sabi ko kasi sa'yo ako na lang. Ani ni Selena. Okay lang yon Selena, may nakausap din kasi ako kaya medyo natagalan. Usal ng binata. Thank you ulit dito. Did you saw my girlfriend bro? Kanino ko pa siya tinatawagan hindi sumasagot. Singit ni Gabriel. Hindi ko napansin. Baka kasama yung ibang mga model doon. Do you want me to find her? Alok ni Allen. Nagtaas ng tingin si Selena kay Allen dahil sa suhestyon nito sa kaibigan. Tila ba nagliwanag ang mga mata ni Gabriel dahil sa sinabi nito. Kaya hinawakan ng dalaga ang kamay ni Allen para mabaling ang tingin nito sa kanya. Pero mabilis na tumama ang mga mata doon ng binatang si Gabriel. Kaya napapitlag pa si Selena dahil sa pabagsak na basong inilapag nito. At halos sabay pa ang dalawa na tumingin kay Gabriel. Oops, nahulog. Tuloy niyo lang. Sampit ni Gabriel. May sasabihin ka ba, Selena? Tanong ni Allen. Hayaan mo siya maghanap sa girlfriend niya. Hindi mo kailangang gawin yon para sa kanya. Turan ng dalaga. Tama siya, bro. Ako na lang, baka nakakaistorbo kasi ako sa inyong dalawa. Sang-ayon ni Gabriel. No, may kukonsulta rin kasi ako kay Veron, bro. Ako na lang ang maghahanap sa kanya. Iniwan na sila ni Allen kaya ipinagpatuloy niya ang pagkain. Kahit hindi niya ito malunok ng maayos. Kaya kahit naiilang ay pinilit niyang ubusin ang kanyang pagkain. Mabilis siyang uminom ng tubig at nagpaalam na sa binatang kanina pa siya pinagmamasdan. Na makuha niyang makalayo ay tila ba nakahinga siya ng maluwag. Naglakad pa ang dalaga hanggang maabot ng mga paa niya ang hampas ng tubig. Kumakalma si Selena kada maririnig niya ang alon ng dagat. Kaya naglakad pa siya ng malayo sa karamihan ng tao. Maliwanag naman ang buwan na tumatanglaw sa buong kapaligiran. Habang nakatayo siya at nakatingin sa karagatan, ay napapitlag ito nang marinig niya muli ang malamig na tinig ni Gabriel. Sumasayaw ang kanyang mahabang buhok sa ihip ng hangin. Paglingon niya sa likod ay nakatayo doon ang binata at nakapamulsa pa ang isang kamay nito sa isang bulsa ng suot nitong maong na short. Hindi nagsalita si Selena. Nanatili lang ang kanyang mga mata sa mukha nito na nakatitig din sa mga mata niya. Bakit parang pakiramdam ko kilala talaga kita, Miss Mendez? Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Sabi nito. Anong totoo? Hindi pa tayo mong paniwalaan ng totoo? Tsaka mukhang nakainom ka na, kaya kung ako sa'yo, Mr. Mondragon, babalik na ako doon. Sino ka ba talaga sa buhay ko? Bakit pakiramdam ko, may espasyo ka dito? Sabay turo ng binata sa kanyang puso. Kaya parang may paru-paro nagliliparan sa sikmura ng dalaga dahil mukhang unti-unti na siya nakikilala ng puso ng dati niyang nobyo. Pero mabilis lang din napalis ang kanyang pag-asa dahil may nobya na ito. At alam niyang lasing lang ang binata kaya nito yun nasasabi. Pagod na ako para ipaliwanag pa sa'yo lahat, Gabriel. Hindi ka naman naniniwala kaya para saan pa malalaman mo? Tanggi ng dalaga. Big deal yun sa akin, Selena. Dahil gusto kong malaman ulit. Now tell me. Sino ka ba? Tura ng binata. Lasing ka lang, Gab. Ang mabuti pa, bumalik ka na doon. Aniya kay Gabriel. No. I need your answer now. O baka naman wala ka talagang kunak sa buhay ko. At kailangan mo lang ang pera ko. Ako saan ito? Hindi ako ganung klase ng babae, Gabriel. Kaya huwag mo akong huhusgahan. Inis niyang wika. Really? Bakit parang takot ka? Sagutin mo ako. Sigaw na rin ang binata. Oo, natatakot ako sa'yo. Kasi hindi mo naman ako paniniwalaan. Pag-amin nito. Kaya nga ipaintindi mo sa akin. Pilit ng binata. Bakit pa? May girlfriend ka na, di ba? Tsaka ikaw na rin ang nagsabi na hindi mo ako kilala. Wika ng dalaga. Umiyak ito at naglakas loob na lapitan ang binata. Tsaka dinama ang puso ni Gabriel at muling tumitig sa mata nito. Pero ito ba? Nakalimutan na din ako ng puso mo, ha? Gab? Tanong ni Selena. I'm sorry kung nakalimutan ka man niya. Siguro malay mo, bumalik din siya. Kung babalik man siya,
Sana mahintay ko pa rin. Ang tagal na kasi. Akala ko nga patay na siya. Yun kasi ang sabi ng mga magulang niya. Sana hinanap mo pa rin kahit na sinabi nila na patay na yung tao. Eh di sana hindi ka naghihintay. Saan ko hahanapin yung taong pilit na itinatago sa akin? Ang laki ng Switzerland. Ano ba tong pinag-uusapan natin, Gab? Sambit ng dalaga. Sana hindi ka sumuko para nalaman mo yung totoo. Sa atin dalawa, ikaw ang sumuko, Gab. Ikaw ang nakalimot. Ako, eto pa rin, mahal ka pa rin. Kahit na may iba na laman yung puso mo. Ang sakit-sakit na makita ko yung taong inakala kong sasaluhin ako. Pero ito siya. Hindi ako kilala. Ngayon sabihin mo sa akin kung sino ang sumuko, ha? Sigaw ni Selena. Tumulo ang luha ni Selena dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Hinawakan ni Gabriel ang mukha nito tsaka walang pag-aalinlangan na sinakop ang labi ni Selena. Napamulagat ang mga mata ni Selena dahil sa paghalik ni Gabriel sa kanya. Sinasabi ng isip niya na mali yon, pero bumubulong ang puso niya na tama lang dahil mahal niya ito. Tinugon niya ang bawat halik nito kaya habol ang hininga niya nang ilayo ng binata ang labi nito sa kanya. Tsaka siya nito niyakap na mahigpit. Kumalas siya dito at iniwan ng binatang tinatawag ang pangalan niya. Hindi sukat akalain ni Selena na hanggang ngayon hindi pa rin ito nawawala sa isip niya sa kabila ng kinalimutan na siya nito. Lihim pa rin sinalyapan ni Selena ang binata na magkubli siya ng lihim sa malaking puno ng kanyang nadaanan. Tanaw niya ito sa malayo kahit na medyo may kadiliman. Pero dahil nga sinulyapan niya ito, ay kita niya na napaluhod ito sa buhanginan habang hawak ang ulo kaya natakot ang dalaga para kay Gabriel. Kaya kahit labag ang isip niya, ay muli siyang bumalik para sa binata. Gabriel, anong masakit? Tanong niya. Masakit ang ulo ko. Selena. Sigaw ng binata. Ano? Kalma ka lang. Inhale. Exhale. Ang sakit, Selena. Please, call Veron. Alam niyang gagawin. Sambit nito kay Selena. Natigilan si Selena dahil sa sinabi ni Gabriel. Kaya napabitaw siya agad sa binata, tsaka tumayo dahil biglang sumikip ang dibdib niya. Tama nga naman ito dahil mas alam ng nobya niya ang gagawin kaya pinalis niya ang luha na pumatak sa kanyang mata. At tumalikod agad para hindi yun makita ni Gabriel. Halos magkumahog si Selena para hanapin ang nobya nito. Parang nabuhayan siya ng lakas ng loob nang matanaw niya ito kasama si Allen. Kaya sumigaw siya malayo pa lang. Saklolo! Tulong, Sir Allen! Sigaw niya. Selena, bakit? Anong problema? Tanong ni Allen. Si Mr. Mondragon nasa talampasigan. I think sumasakit yung ulo niya. What? Ano naman ang ginawa mo, ha? Inis na tanong ni Veron. Wala, siya lumapit sa akin, okay? Sagot niya. Asan siya, Selena? Wika ni Allen. Sasamahan ko kayo, tayo na. Sambit ng dalaga. No, stay here. Wala kang papel doon, okay? Leave him alone. Let's go, Allen. Baka kung anong mangyari doon. Yaya ni Veron. Hindi na siya nakaimik pa dahil mabilis na umalis ang dalawa sa harapan niya. May punto naman si Veron dahil hindi siya ang nobya. Kaya kahit lubos ang pag-aalala niya sa binata ay wala na itong nagawa at umakyat na lang sa sariling kwarto. Palakad-lakad dito sa silid nang isang katok ang narinig niya kaya madali niya itong binuksan. Si Allen ang nabungaran niya. Allen, come in. Where's Gab? Okay na ba siya? Tanong niya. On the way na sila ni Veron sa Manila, Selena. Sagot ng binata. Halos maiyak siya muli dahil wala na pala ang binata. Hindi man lang niya nakita dahil wala siyang karapatan. Magpapahinga na rin ako, Allen. Salamat sa balita. Okay ka lang? May masakit pa sa'yo? Tanong ni Allen. Gusto ko lang matulog na. Tugon niya dito. Tumango ito sa binata at agad isinarado ang pinto. Napasandal pa ang dalaga sa likod ng pinto habang tutup ang bibig. Pinipigil lang mapahigbi. Halos makatulugan na ni Selena ang pag-iyak dahil sa sama ng loob nito sa binata. Kaya naman nang makita niya ang sarili sa refleksyon ng salamin, ay mugtong-mugto ang mga mata niya. Kaya saglit pa siya nanatili sa kwarto at nang magdesisyon na bumaba ay nagsuot na lang siya ng sunglasses. Binati niya ang mga staff na kanyang nadadaanan at nagtuloy sa labas. Nakita niya si Allen kaya naman pinuntahan niya ito. Para tanungin kung magtatagal pa ba sila. Sinabi nito na babalik na sila ngayong araw kaya nakahinga na siya ng maayos. Gusto niya rin kasing malaman ang lagay ng binata hanggang sa makabalik na sila. Samantala, tuloy na naging maayos ang pakiramdam ng binata pero payo ng doktor ay manatili muna sa bahay pansamantala.
Doon muna siya sa bahay ng kanyang mga magulang tumuloy. At nang maayos na siya, ay nagtungo ito sa kumpanya ni Allen para pag-usapan ng shares at kung ano ang nangyari nung hindi sinasadya na umatake muli ang sakit ng ulo niya. Binati siya ng mga empleyado ni Allen. Pagdating niya sa mismong opisina nito, ay hinanap ng mata niya ang dalagang si Selena. Wala pa rin ang kaibigan nito kaya naghintay na lang muna siya sa isang couch doon. Nabaling ang tingin ni Gabriel nang marinig niya ang boses ni Selena na tila ba tumatawa. Nakaramdam ang puso niya ng kakaibang pagtibok nang marinig niya yon. Pero agad nawala ang aliwalas ng mukha ni Gabriel nang makita niya na magkasabay ang dalawa. Nakangiti ito kay Allen na tila ba may pagkakaunawaan na. "Bro, ang aga mo. Okay ka na ba?" Tanong nito na nakay Selena ang mga mata. "Gusto ko sana makibalita kung ano nangyari sa isla nung umalis ako." Sagot nito na hindi inaalis ang mga mata sa dalaga. "Yung ba? Ayos na yon, settled na." Wika ng binata. "Really?" Sambit ni Gabriel. "Why? Parang hindi ka kumbinsido sa sinabi ko." Tura ni Allen. "Hindi naman. Baka lang kasi may inalok ang sekretarya mo, kaya napapayag niya ang mga ito. Hindi ba, Miss Mendez?" Panunuya ni Gabriel. "Mawalang galang na, Mr. Mondragon. Are you accusing me that I secured the investors?" Galit na saad niya sa lalaki. "Hey, bro, walang ganon. Wala ka kasi kaya hindi mo nakita yon. Hindi ko sinabi yan." Sagot nito. "You did. Ang kapal na mukha mo, alam mo ba yon? Sana hindi ka umalis para ikaw nakipag-usap." Wika niya sabay talikod. "Ano yun, bro? Bakit naman ganun ka sa kanya?" Tanong nito sa kaibigan. "Nabigla lang ako. Susundan ko lang para humingi ng sorry." Tumango naman si Allen nang tapikin siya nito sa balikat. Agad hinanap ni Gabriel ang dalaga dahil mabilis itong nawala. Sakto naman napaparating si Veron kaya dapat sana ay kakaway ito pero lumiko ang binata kaya nagtaka pa siya kung saan pupunta ang kanyang nobyo. Kaya sinundan din niya ang nobyo. Naabutan ni Gabriel ang dalaga. "Selena." Tawag nito. "Bakit na naman? May nakalimutan ka bang sabihin bukod sa pang-iinsulto mo?" "Look, I didn't mean it. Sorry. Pati ako nagulat sa sinabi ko." Turan niya sa dalaga. "Ang mabuti pa, Mr. Mondragon, umalis ka na. Tsaka hindi naman tayo magkaibigan. Mamaya makita pa tayo ng nobya mo, anong isipin nun?" Sabi niya. Babalik na sana si Selena nang hilahin siya ni Gabriel at niyakap ang bewang niya. Nagulat ang dalaga at yun ang tagpong naabutan ni Veron, kaya umakyat ang dugo sa ulo nito. "Mr. Mondragon, bitawan mo ako. Baka may makakita sa atin." "Selena, hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin. Pero gusto kitang yakapin." "Malandi kang babae ka? Bitawan mo ang boyfriend ko!" Sigaw ni Veron. Hinila ni Veron ang buhok ni Selena kaya napabitaw si Gabriel sa bewang nito. Hawak ni Selena ang kamay ni Veron dahil hila nito ang mahaba niyang buhok. Matapos yon ay agaran siya nitong sinampal ng sunod-sunod kaya namula ang mukha ng dalaga. Pigil ni Gabriel ang nobya sa ginagawa nito kay Selena. "Ano ba? Nasasaktan ako! Bitawan mo ako!" Sambit ng dalaga. "Veron, enough! Nasasaktan si Selena! Bitawan mo siya!" "Malandi ka? Feeling mo gugustuhin ka ng boyfriend ko, ha? Halika dito!" "Veron, bitawan mo siya. Tayo na!" Saway muli ng binata. "Tumigil ka na, Veron. Wala siyang kasalanan. Ako ang lumapit sa kanya para humingi ng sorry." "Wow, ganun na pala ang pagsusorry ngayon? Ang yumakap sa isang babae? At gustong-gusto naman ng malanding yon? I said, shut up!" Sumigaw na ito. Napapitlag naman si Veron sa biglang pagsigaw ng binata. Tinalikuran siya nito at tiniwan sa lugar. Pinaarangkada na ni Veron ang kotse at tinahak ang sariling bahay. Tinawagan nito ang ina ni Gabriel ngunit hindi naman niya nakausap dahil busy ang linya. Napasuntok na lang siya sa manubela at balak sanang maligo nang makarating sa condo unit nito. Ngunit bukas ang pinto nang dumating siya. Hey, stop! How dare you, Rico? Ano ba? Bakit bigla-bigla ka nalang pumapasok dito? Paano kung kasama ko si Gabriel, ha?" Galit na tura ni Veron dito. "Relax, babe. Wala naman yung tukmong na boyfriend mo, di ba? Tsaka miss na kita." Sagot nito. At hindi na nga napigilan ni Veron ang tukso. Kaya muli ay may nangyari sa kanila ng nobyo niyang matagal nang nakatago. Umuwi si Gabriel sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagpasok niya sa sariling silid ay nilak niya yon, sabay double lock. Ayaw niyang maistorbo. Gusto niya munang matulog ng matagal. Nahiga na si Gabriel at ipinikit ang mga mata. Narinig niyang muli ang malambing na boses ng isang babae na nakatalikod sa kanya. Maya-maya pa ay umiiyak itong muli habang tinatawag ang kanyang pangalan. Napadilat ang binata nang haharap na sana ang babae sa panaginip nito.
Sapo ang ulo at pilit inaalala ang mukha ng babae. Sino ka ba? Bakit lagi ka nalang nasa panaginip ko? Anong meron sa'yo? Bakit mo ako kilala? Mga tanong na hindi niya alam ang kasagutan. Pumasok si Gabriel sa banyo tsaka naligo. Nakatapat ang katawan niya sa shower habang pinakikiramdaman ang lamig na dumadaloy sa hubad niyang katawan. Paglabas niya ng banyo ay mabilis lang din siya nagbihis. Maya-maya ay nagring ang kanyang cellphone. Si Kaden, ang kanyang kaibigan mula pa ng high school at kilala sila ni Selena. Yes, bro. Nasa lupalop ka ba ng Pilipinas? Bungad ni Gabriel dito. Nasa Canada ako, remember? So how's you and Selena? Tanong nito. Selena? Sino siya? Gago ka, ang tagal mong nawala tapos kung sino-sinong hinahanap mo sa akin. Sira, anong kung sino-sino? Hindi kung sino-sino si Selena, bro. Sige na, pag uwi ko, kita tayo. Sabi ni Kaden. Hindi na nakapagsalita pa si Gabriel dahil nawala ang kaibigan niya sa kabilang linya. Kuno-noon niyang tinapunan ng tingin ang hawak na cellphone. Bakit pati si Kaden? Si Selena ang binabanggit. May dapat ba akong malaman sa nakaraan ko? Saad niya sa sarili. Hanggang sa dumating na ang araw ng pag-uwi ni Kaden sa Pinas. Nagulat pa ang mami at daddy ni Gabriel nang dumating ito sa mismong bahay nila at kasalukuyan din na naroon si Veron. Iho, Kaden, kailan ka pa dumating, ha? Bakit hindi mo naman sinabi na darating ka? Turo ng ina ni Gabriel. Surprise, tita? Tito? Si Gabriel po pala. Tanong nito. Pababa na yon, maupo ka muna. Alok nito sa binata. Nakatingin naman si Veron sa mga ito dahil hindi naman pamilyar sa kanya ang binata na bisita nila. Maya-maya pa ay bumaba na rin si Gabriel. Nagulat pa ito dahil naroon ang kanyang kaibigan. Bro, akala ko next week ka pa babalik. Tanong ng binata. Biglaan lang bro. So, kumusta kayo ni Selena? Bakit wala siya dito? Tanong nito na ikinatahimik ng lahat. Selena? Bakit mo siya kilala? At bakit mo hinahanap dito? Takang tanong nito kay Kaden. Sandali, hindi ba kayo nagkatuluyan? What happened? Saad nito. Dahil ako ang girlfriend niya ngayon, singit ni Veron dito. Nabaling ang tingin ng lahat kay Veron nang bigla itong sumingit sa usapan kahit hindi naman ito kinakausap. I thought you love Selena so much. Ano nangyari? Hindi na natuloy pa nito ang iba pang sasabihin nang pinigil ito ni mami ni Gabriel. Pero naguguluhan talaga ang binata kaya hindi niya hinayaan na matigil ang usapan. Ma'am, gusto ko malaman kung bakit ganun ang ibig sabihin ni Kaden. Paano mo nakilala si Selena, bro? Come on, tell us. Wika ni Gabriel. Don't tell me na hindi mo siya maalala. May nangyari ba sa'yo? Tanong ng kaibigan niya. Iho, naoperahan si Gabriel sa ulo kaya nawala pa samantala ang memorya niya. Singit ng ginang. Oh, hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yon, tita. Sagot nito. Tara sa garden, Kaden. Doon mo ikwento ang lahat dahil wala akong idea kung bakit kilala mo si Selena. Bigla na lang naglumikot ang mga mata ni Ginang Olivia. Kaya wala rin itong nagawa nang yayain ng anak niya si Kaden sa garden. Natakot sa malalaman ni Gabriel kaya umuwi na lang si Veron. Naiwang mag-isa ang ginang dahil sa mababaw na dahilan nito. Nalaman lahat ni Gabriel ang totoo. Matapos sabihin ni Kaden dito ang lahat ay nagpaalam din ito sa kaibigan. Tumango si Gabriel dahil nagpipigil ito ng galit. Pumikit muna si Gabriel bago puntahan ng ina. Umalis ang binata na puno ng galit ang nasa puso. Natakot ang ginang dahil doon kaya sinundan niya ito. Tinatawag niya ang binata pero bingi ito at tuloy-tuloy lang. Napasigaw ang binata dahil sa nalaman. Napaharurot nito ang sasakyan. Nang isang aso ang tumawid, kaya nakabig niya ang manubela at sakto na sa poste ito bumangga. Tumama ang ulo nito sa salamin ng bintana at nawalan ng malay. Nanlalabo ang kanyang paningin at ingay sa paligid ang kanyang naririnig hanggang sa unti-unti nagdilim ang kanyang paningin. Ngunit bago siya nawala ng malay ay unti-unting rumehistro ang lahat ng kanyang mga nawalang alaala. At una na doon si Selena kung sino ito sa buhay niya. Isa-isa nagdatingan ang mga kamag-anak ni Gabriel dahil sa natanggap na balita mula sa isang tawag. Umiiyak ang ina ng binata dahil sa nangyari. Si Selena lang ang wala dahil hindi nila ito sinabihan. Maghintay lang daw na magising ito at doon malalaman kung may maling epekto ang aksidente. 2 araw na tulog si Gabriel hanggang sa mabalitaan nito ng dalaga. Kaya kahit na alam niyang ayaw na siyang makita nito ay nagpumilit pa rin ito. Nang magmulat ng mata si Gabriel ay sa wakas may malay na ito.
Naroon sa kwarto sina Veron, ang mga kaibigan ni Gabriel pati ang parents nito. Nasa labas si Selena dahil ayaw pumayag ng mami niya. Unang hinanap ni Gabriel ay ang mukha nito. Wala sa lahat ng mga naroroon ang mukha na gusto niyang makita. Lumapit ang mami ni Gabriel at hinawakan ng kamay niya pero iniwas niya lang. Nasaan si Selena? Bakit wala siya? Kailangan ko siya dito, Dad. Nasaan siya? Sigaw nito. Bakit siya? Ako ang girlfriend mo, bakit hinahanap mo dito yung wala, Gabriel? Sagot niya Veron. Naalala ko na. Nasa si Selena. Sigaw nitong muli. Sa wakas, bumalik na ang memorya mo, bro. Nasa labas siya, tatawagin ko. Singit ni Kaden. Ilang sandali ay pumasok na silang muli, kaya napalihis ang mga naroroon. At si Veron ay nakatunghay lang. Ang ina naman ni Gabriel ay napapaiyak na. Kaya niyaya ito ng asawa na lumabas. Dahan-dahan na lumapit si Selena kay Gabriel, kaya nagpumilit na bumangon ang binata. Mabilis naman na lumapit ito dahil napapikit ito gawa ng may mga sugat. Agad na niyakap ni Gabriel ang dalaga. Kaya tuluyan ng bumuhos ang luha ng dalaga. Lumabas sa mga naroroon, maging si Veron ay walang kibo na sumama sa mga naroroon. I miss you so much, love. I'm sorry kung nakalimut ako. Hindi ko sinasadya. Wika ng binata. Naalala mo na ako, Gab. Salamat sa Diyos. Napaiyak na lang ang dalaga. Sinulit ni Gabriel ang pagyakap dito dahil pakiramdam niya ay ang daming nawalang pagkakataon para sa kanila ng dalaga. Sinabi niya rin dito ang lahat na ang mami niya ang may gawa. Kaya wala nang nasabi ang dalaga, kundi ang yakapin na lang ito na mahigpit. Nagtagal pa ng 1 linggo doon si Gabriel, kaya naman hindi siya iniwan ni Selena. Kinausap na rin siya ng ina nito at napatawad naman ni Selena ang ginang. Hindi na nga lang gaya ng dati na para na niyang pangalawang ina ito. Dumistansya na siya dito at si Veron ay nawala na lang bigla sa buhay nila at hindi naman nagtaka pa doon si Gabriel. Sa lumipas na ilang buwan ay muli nilang naayos ang kanilang relasyon at napatawad na rin ni Gabriel ang ina. Hanggang sa yayain na niya ito magpakasal at hindi naman na tumanggi pa si Selena. Ilang buwan pa ang lumipas ay nagpakasal na rin sila para bumuo ng sarili nilang pamilya. Hindi man naging madali ang mga pagsubok na dumating sa kanilang dalawa. Nangako naman sila sa isa't isa na walang lihiman at magiging tapat sila para sa pagsasama ng maluwat.